Bago muling mag-ulat bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa estado ng bansa at mga programang bibigyang prioridad, nag-rehearse muna siya kanina sa Batasang Pambansa sa loob ng 3 oras ayon sa Presidential Communications Office. Ang ilang mga Pinoy inaabangan na raw ang ikatlong sona ni Pangulo. At ang nais daw nilang marinig sa kanya. Ibaba po niya sana yung gasolina, tapos yung bigas, number 1 pa yung bigas kasi mataas ang bibili na araw-araw yung bigas po eh. Tsaka po yung ulam po, yung gulay at saka mga karne. Mababa presyo ng bigas. Hindi na ko asang bababa ng 20, malabo na. Ang gusto ko lang yung mababa lang at saka yung dagdagan yung pasahod ng mga tao. Pati ang Senado may mga inaasahang marinig sa Pangulo sa kanyang sona bukas. Mapakinggan natin mula sa Pangulo, mula sa kanyang punto de vista, ang tunay na kalagayan ng ating bansa sa ngayon. Pangalawa, kung ano para sa kanya mga pangunahing problemang dapat pagtuunan ng pansin sa susunod na naman na taon hanggang sa kanyang susunod na sona sa 2025. Inaasahan naman daw ni Senador Win Gatchalian na tatalakayin ng Pangulo ang mga reformang ipatutupad para maiangat ang kalidad at tugunan ang krisis sa edukasyon. Binanggit naman ni bagong talagang Education Secretary Sonny Angara na kampante siyang tataasan ng Pangulo ang sahod ng mga guro. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry may mga nais ding marinig bukas sa Pangulo. Number 1 po, yung liberalization po ng ating foreign equity restrictions in the Constitution to lower barriers and cost to the entry po ng data service providers and lower internet cost po. Create and PESA Act amendments po for hybrid and flexible work schedule. Freedom of Information Act. Rationalize the documentary stamp tax to reduce cost on and improve compliance. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, handa silang tugunan ang mga ilalatag na priority legislative programs ng Pangulo sa kanyang sona. Magbibigay daw ito ng malinaw na roadmap na handang isakatuparan ng Kamara sa pamamagitan ng mga batas. Within 1 week pagkatapos ng SONA, yung mga tawag na net expenditure program or yung proposed budget isusumiti. Pero bukod pa rin, I'm sure that the President will have other legislative agenda, anything to help the needy Filipinos, and of course all the other developmental programs that we'll be following through. Pinerwisyo ng bahang dulot ng malakas na pag-ulan ang ilang lalawigan sa Luzon at Mindanao. Sa Kasiguran Aurora, ang mga mais na inani, inamag at nabulok. Nakatutok si John Consulta. Dito. Naku, daan-daan lang pare ko. O, tingnan mo. Ayun yung motor, oh. Kumaog. Mataas na baha bunsod ng malakas na buhos ng ulan ang pumirwisyo sa ilang motorista sa isang highway sa Polomolok, South Cotabato. Ang isang lane hindi na pinadaanan. Malakas na ulan din ang naranasan sa Lawag City, Ilocos Norte. Binaha ang ilang kalsada at nahirapan ang ilang motorista dahil halos mag-zero visibility sa daan. Makulimlim naman ang panahon sa Kasiguran Aurora. Ayon sa ilang mga saka, dahil sa mga pag-uulan kamakailan, inamag at nabulok na ang ilang sako ng mga mais. Nakataas naman ang blue alert sa Cagayan Region dahil sa habagat. Nakahanda rin ang Isabela DRRMO sakaling magkaroon ng epekto ang bagyong Karina roon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Wala pang bare months at hindi pa Pasko pero maningning na ang isang pasyalan sa Pasay. Ang mga pwedeng ma-enjoy roon, mga iba't ibang light installation na patok sa pamilya. Nakatutok si EJ Gomez. Maaliwalas, maliwanag, makulay at libre. Ito ang kabubukas lang na Roxas Boulevard Promenade Light Park sa pagitan ng Libertad Pumping Station at intersection ng EDSA at Roxas Boulevard sa Pasay. Dito sa Light Park, maraming lighting installations ang pwedeng mabisita. May tunnel lights na pwedeng-pwede nyong rampahan. May gravity lighting, pole lighting, at dandelion lights. Meron ding seating area na pwedeng mapagtambayan ng mga bisita.
masayang experience din siya. Makikita mo dito sa habang nandito tayo sa Ross Boulevard. So, makikita medyo lively, medyo uplifting upbringing yung place itself. Maganda talaga pumunta rito, lalo pag yung nagmumuni-muni ka. Maganda maglakad-lakad with family, ganun. Pet-friendly din. Dati usually I walk my dog on the street at night, no? Pero siyempre may halong kaba, but this is a good place. Ayon sa management, plano nilang magtayo ng play area para sa mga bata. May active park zone para sa fitness enthusiasts. Soon, magkakaroon ng bike oval. Safety po kasi meron po kami marshal at meron po kaming first shift, second shift, third shift na nagme-maintenance para maging malinis palagi. Isa itong interagency collaboration na bahagi ng Adopt a Park initiative ng Pasay City. Bukas sa publiko ang Rojas Boulevard Promenade Light Park mula alas 7 hanggang alas 11 ng gabi. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.